Lumipat tayo sa isa pang pangunahing balita ngayon. Ang IDF at Border Police dito sa Israel ay nagtangkang alisin ngayong araw ang isang hindi autorisadong outpost na itinayo ng isang grupo ng mga sibilyang Israeli sa loob ng bayan ng mga Palestino, ang Kusra sa West Bank, na hindi kalayuan sa Nablus, ngunit nabigo ang kanilang operasyon. Matapos na tila na-leak sa media ang plano ng hukbo, nagdulot ito ng pagdagsa ng 12-12 ng Israeli aktivista sa lugar bilang suporta sa outpost. Ngayon, ang 3 araw ng insidente ay kinabibilangan ng pansamantalang pag-uhupa sa isang bahay ng Palestino at pagpalibot sa isa pa. Ito ay kasunod ng isang katulad na hindi autorisadong pag-uhupa ng bahay ng Palestino na nangyari rin sa isa pang kalapit na bayan ilang linggo nang nakalipas. At isang biglaang pagtaas ng karahasan at lumalaking listahan ng mga mapanunsol na kilos ng mga sibilyang Israeli sa pinagtatalunang teritoryo. Kasama natin ngayon si Daniela Weiss. Siya ang pinuno ng Nahalat Settlement Movement at dating alkalde ng Kedumim doon din. Salamat sa pagsama sa programa ngayong gabi. Binigyang diin na ang mga aksyon sa Kusura ay hindi otorisado at na parehong mga sibilyan at sinumang kasapi ng seguridad na sangkot sa labag sa batas na gawain ay pananagutin. Pero mula sa mga video, mukhang puro mga batang lalaki, mga kalalakihan, siguro mga teenager. Tingnan mo, naiintindihan ko na hindi ito terorismo ayon sa pagkakadefinisyon ng mga Palestino sa mga lugar na ito. Siyempre, alam ko lahat yan. Pero kaya mo bang bigyang katwiran at ipaliwanag ang aktibidad na ito ngayon? Sa palagay ko, ang nangyayari ngayon malapit sa Kusra at sa iba pang mga lugar ay isang patuloy na labanan sa mga lugar na nasakop ng mga Arabo. Kabaliiktaran ito ng sinasabi sa media. Hindi sinusunod ng mga Arabo ang Oslo Accords. At ang ginagawa ng mga batang ito, at hindi lang sila, kasama ako sa pagsisikap na protektahan ang mga ari-ariya ng gobyerno na dapat palayain at dapat gamitin para sa pag-unlad ng mga komunidad ng mga Hudyo. At sila ay palaging magsimula tayo sa paghahati ng ABC, na sa simula pa lang, ang paghahati ayon sa Oslo Accords. Tama. Ang mga lugar na ABC ay artificial lang talaga, simula pa lang. Pero kahit na may ganitong artificial na paghahati, ang mga Arabo pa rin ang sumasakop ng mga ari-arian sa Area C. Ang ginagagawa ng nakababatang henerasyon ng mga settler ay sinusubukan nilang protektahan ang lupaing pag-aari ng gobyerno para sa hinaharap na pag-unlad ng mga pamayanan. At ito, syempre, ay hindi tinatanggap ng mga Arabo. Sinasabi kong, syempre, dahil gusto nila ito para sa kanilang mga nayon. At inilalaan namin ito para sa kinabukasan ng aming mga komunidad. Walang Kaya duda na ito ay isang patuloy na tunggalian. Ito ay pinagtatalo ng teritoryo at nakikita ko yan. Pero gusto kong ilahad ang isa pang aspeto nito. Pero sa pangkalahatan, alam mo mga Israeli, at magsasalita ako ng pangkalahatan dito, ay naiintindihan, alam mo ang galit sa mga Palestino sa mga lugar na ito, na hindi naman sa kabuuan ay naipakita o naipamalas sa pamamagitan ng pagiging vigilante sa loob ng mga dekada ng paninirahan ng mga Israeli doon. Kaya ako ay nagtatanggol sa komunidad na ito. Pero ang mga sagupaan sa hukbo, alam mo, ito ay mga ordinaryong lalaki at babae mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na nagsisilbi sa pinakamahirap na panahon marahil sa kasaysayan ng IDF. Ang mga checkpoint, alam mo, ang mga komprontasyon sa kanila. Alam mo, ang pag-aaway sa sarili natin mga kababayan ay tila hindi mapapatawad para sa akin at sa karamihan ng Israel. Magsasalita ako para marahil sa pinaka-hindi mapapatawad na bahagi ng kwentong ito. Marahil ay mas hinahati tayo nito kaysa tinatakot ang mga Palestino, masasabi ko. Alam mo, anong sagot mo dito? Sasabihin ko sa iyo, bilang isang taong may pamilya na bahagi ng hukbo, ang ibig kong sabihin, mga miyembro ng sarili kong pamilya, nagsisilbi bilang mga opisyal at mga sundalo sa hukbo. Kahit sa aming bahay sa hapagkainan, sinabihan ng kanilang mga nanay ang aking mga apo sa tuhod na ang kanilang ama ay nasa Syria. Wala kayong dapat ipag-alala. Kapag iniisip ko ito, na dati ang Syria ang pinaka-nakakatakot na kaaway. Ibig ko sabihin, ang pagtatapat ng hukbo at ng mga settler ay isang napaka-artificial na bagay. Pareho lang tayo. Kami ang hukbo, kami rin ang mga settler. Pero iyan ang mga pinalabas settler. nito, ang kaganapang ito. At alam ko yon. Tingnan mo, ang mga taong nakatira sa mga lugar na ito, kasama ang iyong pamilya, alam ko, ay naglilingkod sa napakataas na antas. Sila ang mga bayani ng Israel at sa ngayon, walang duda tungkol doon. Sila ay talagang motivated na maglingkod sa bansa. At ito ay isang bagay na ipinagmamalaki ng mga komunidad. Issue, At tama kaya lang naman, dapat. pero yun ang nadudulot ng plague.
Kaya ang ibig kong sabihin, sa tingin ko, malaking pagkakamali ng gobyerno kapag pinipilit nito ang ilang mga outpost. Salamat sa Diyos, nitong nakaraang 2 taon, malaki ang paglago ng bilang ng mga settler. Salamat kina Smotrich at Israel Katz at Netanyahu. Pero may umiiral pa ring debate tungkol sa Area B. At ako, lubos kong sinusuportahan ang paninirahan sa mga lupain ng gobyerno sa Area B dahil nawala na ang karapatan ng Oslo Accords na umiral dahil sa ika-7 ng Oktubre dahil sa patuloy na mga pag-atake. Kamakailan lang, narinig natin ang tungkol sa pag-atake na nauwi sa 2 pagpatay malapit sa baryo ng Tel. Ano ang dahilan ng pag-atake? At nakita mo naman, pinag-uusapan natin ang mga video at larawan na nagpapakita ng nangyayari. Ano ang dahilan ng pagbabato sa mga taong nagha-hiking lang? At nakita natin mismo na ang mga tao ay nagha-hiking lang. At ito ay isang natural na gawain. Wala namang ibang ginagawa. Hindi naman sila nangaagaw ng ari-arian, hindi naman nakikipagbanggaan, tapos babatuhin pa. Parang naging isang uri na ng palakasan ang pagbabato. Parang Olympics na. At mas malala pa doon. Hindi, mas malala pa doon. Para sa kahit sinong Palestino mula sa West Bank, naunawaan ng mga banta ay totoo at mas matindi kaysa sa kinakaharap nila. Hindi Ay ito talagang West Bank, katanggap-tanggap. ay isang makitid na lugar. Ito ang pamunahing bahagi mula sa ilog hanggang sa dagat. Ang lugar ng kapanganakan ng Israel ay nasa bahaging ito at hindi ito pampang. Isa itong pangunahing lugar, isa itong mahalagang lugar. Ito ang Beit Bethel mula sa Biblia. Ito ay Shiloh mula sa Biblia. Ginagamit kong Ito termino ay bilang isang 56. international na kinikilalang termino. Oo, Pero syempre, alam ko, kasama pero sa ang kanilang ibig kong retorika, mas malawak sabihin- pa kaysa sa tinutukoy nating West Bank, syempre. Daniel Oo, Levey, tama. salamat sa iyong pagdalo. Salamat sa pagsama sa amin sa paksang ito. Salamat sa pagbabahagi ng iyong pananaw. Mahalaga ito para marinig ng mundo. Salamat. Salamat. Dalhin din natin ang paksang ito sa studio. At si Jonathan, ibig kong sabihin ganito, tingnan natin, ang karahasan sa West Bank na ginagawa ng mga Hudyo doon ngayon. Alam mo, kahit paano pa ito pinapaliwanag o hindi, nakakatanggap ito ng maraming negatibong balita para sa Israel ngayon. Kritismo, ibig kong sabihin, tinatawag pa itong Jewish terror. Kahit ng mga tulad ni Bret Stephens, alam mo mga taong laging ipinagtatanggol tayo sa lahat ng dako, alam mo ipaliwanag mo ang mga komplikasyon, ang mga posibleng solusyon at ang panganib ng isang bagay na maaring maging katulad ng digmaang sibil, alam mo, sa ganitong klase ng sitwasyon para sa Israel. Napaka-komplikado talaga nito. Kaya 34 na taon na mula na magkaroon ng kasunduan sa Oslo, kailangan ko sabihin na sang-ayon ako sa ilang mga sinabi ni Daniela dahil may kasunduan na kasing umiiral. At sa karamihan ng mga taon na yan, talagang sinira ito ng mga Palestina. Habang ang Israel naman ay nagbulag-bulaga. At nagbabago na ang realidad na yon mo yon. Ang nakikita natin ay sa unang pagkakataon, ang Israel ay talagang lumalaban na. Ang ilan dito ay institutional, tulad ng pagtatayo ng maraming bagong komunidad at ng mga kilala o controversial na mga sakahan. Depende sa iyong pananaw. Napakaalaga ng mga ito sa aktwal na pagkuha ng mga lupain at pagpigil sa paglawak ng mga Arabong pamayanan, lalo na ang mga illegal sa Area C at B. At ang nakikita natin ngayon ay mas tumitinding mga sagupaan. Ngayon, may mga estruktural na problema ng Israel sa Judea at Samaria. Ang pangunahing problema ay kulang ang pagpapatupad ng batas. Ang katotohanan nakikita Tama, natin tama. ang mga pangyayaring ito. At ang katotohanan na ang pulis at IDF ay matagal bago makarespond at nahihirapan na. Ang At pulis yan sa ay isang marami sa issue mga na kasong ito. sa tingin ko, alam mo, hindi na dapat ikagulat ng kahit sinong Israeli na gumagawa ng desisyon. Dapat ay mas mahigpit ang pagpapatupad ng batas, lalo na ng pulis, para harapin ang mga sibilyang Israeli at mga Israeli vigilante. At ako, alam mo, mariin kong kinokondena ang sinumang Israeli na gumagawa ng mga bagay na labag sa batas, pero lalo na yung mga nagbabanta o umaatake sa mga puwersa ng seguridad ng Israel. Yan ang pinakahuling bagay na dapat nilang gawin. At sa tingin ko, nadudumisan ito ang mga iba pang, alam mo, mga mamamayang masunurin sa batas, matapang at makabayan ng. Imahe Sige. na parang Oo, sila. hindi ko alam Hindi kung sila sang-ayon ako na karapat-dapat totoo doon. yun.